Samantala, naging abala at produktibo ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang narito ang kanyang working visit sa United Arab Emirates. Sa mga detalye niyan sa report ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa maikling ngunit produktibong working visit sa United Arab Emirates. Nalagdaan ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA na sinaksihan mismo ng Pangulo at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Layunin ng kasunduan na pababain ang taripa, palawakin ang market access para sa produkto at serbisyo, palakasin ang investment flows at lumikha ng bagong oportunidad para sa mga Filipino professionals sa UAE. Napirmahan din ang Memorandum of Understanding patungkol sa depensa na ayon sa Pangulo ay isang plataporma para sa pagtutulungan ng dalawang bansang isulong ang defense technologies at palakasin ang kakayahan ng armed forces ng dalawang bansa. Muli ring umarangkada ang pagiging salesman ng Pangulo matapos niyang makipagpulong sa mga opisyal ng Damac Digital, isang digital infrastructure at data center sa UAE. Dito natalakay ang planong pamumuhunan sa Pilipinas kabilang ang pagtatayo ng isang data center sa Laguna at ang mga oportunidad para sa pakikipagtulungan sa sektor ng digital infrastructure ng Pilipinas. Dumalo rin ang presidente sa Abu Dhabi Sustainability Week kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalakas ng global cooperation para isulong ang sustainable development at sa pagpapalakas ng climate action. Pagbalik sa Pilipinas nitong Huwebes, nagtungo ang punong ehekutibo sa Cebu upang pangunahan ang seremonya ng pagpapangalan at paghahatid ng hull number SC443 ng Tsuneshi Group Corporation, isang 81,200 metric ton Kamsar Max Bulk Carrier. Ito ang kauna-unahang uri nito sa buong mundo na may kakayahang tumakbo gamit ang parehong methanol at tradisyonal na gasolina. Isang inobasyon na inaasahang magpapababa ng malaki sa emisyon kumpara sa mga karaniwang barko. Bumisita rin si Pangulong Marcos Jr. sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban. Pinangunahan niya ang turnover na tulong medikal ng Philippine Charity Sweepstakes Office para sa mga piling ospital sa lalawigan ng Cebu na kinabibilangan ng mga ultrasound at x-ray machine upang higit pang malakas ang serbisyong medikal. Nagpahatid din ng taimtim na panalangin at pakikiramay ang Pangulo sa pamilya at biktima ng pagguho ng landfill sa Cebu. Pinangunahan din ng Presidente at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng Likhang Filipino Exhibition Halls, isang espasyo kung saan tampok ang world-class na mga produktong gawang Pinoy. Dito muling pinagtibay ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong alagad ng sining. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.